Hi mga besh! For today's video, ito nga at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito paghihiwalayin. Ayan. Ito kasi ay may suhi na siya. Ngayon, magkadikit na magkadikit sila. Magkadikit na magkadikit. Sorry naman sa manok. Magkadikit na magkadikit yung kanilang ugat at saka yung katawan. Ngayon, nagsusuhi pala ito dun mismo sa katawan ng mother plant. Ngayon, kailangan ko silang hatiin. Ayan, ihahati ko siya. Kumbaga, masusugatan yung mother plant kasi mahahati siya. Kailangan kasi malagyan ko ng ugat yung baby niya para mabuhay. So, ito yung mahirap na part para sa akin ngayon. Kasi hindi ko rin alam kung paano. Kailangan mga best, yung pang-putol nyo o gunting nyo or cutter nyo, kailangan hugasan nyo muna. Tapos sterilize nyo, anuhan nyo ng alcohol, buhusan nyo ng alcohol bago nyo hiwa dyan sa halaman. Yun, tumalsik pa nga. Medyo anuhin ko muna yung luwag-luwagin ko muna yung yung lupa sa paligid niya. Pero hindi naman to mahirap bungkalin or hindi to mahirap alisin dito mga besh kasi yung lupa niya ano lang yan, garden soil tapos marami siyang ipa. Kaya mas madali lang siyang alisin, madali lang siyang bakbakin diyan. So ayan na nga, natanggal ko, nakita nyo, madali lang. Konting uga-uga lang dun sa lupa tapos mabubunot mo na yan siya. Hindi ko alam ngayon kung ito ay maselan. Dahil for the first time mga besh, ngayon ko lang siya irerepat or ngayon ko lang siya tatanggalan ng suhi. Dahil itong halaman na to, since na ibinigay sa akin, sabi ko nga sa inyo, pandemic pa ibinigay na to sa akin. Ayan, ngayon, sa sobrang tagal na niya sa akin, ngayon ko lang siya hahatiin or ngayon lang siya nagkasuhi. Kaya ayan, ngayon ko lang siya matatry hatiin or ihiwala yung suhi sa kanya. Kahit ang tagal pala nito ang tagal nito mag-anak. Ayan. Nakita nyo yan mga besh, gamit ko yung aking pang-prune ng mga halaman. Yan talaga, binili ko talaga yan para sa halaman. Kasi mas madali siyang gamitin, mas madali siyang igupit, mas madali siyang iputol, ganyan. Kahit mga sanga-sanga na matigas, kaya niyang putulin. Kaya iyan yung binili ko. Ngayon, ito, sabi ko nga sa inyo, alkoholin nyo muna yung inyong mga gunting or mga cutter nyo kung ano yung mga gagamitin nyo na pamputol para hindi ma-damage yung halaman nyo. Katulad nito, hahatiin ko talaga siya. So, masusugatan talaga yung mother plant niya. Kasi nga, magkadikit na magkadikit sila, hindi lang yung ugat yung magkadikit sa kanila. Kasi hindi siya katulad ng ibang halaman na pag nagsuhi, nakahiwalay yung ugat. Hindi pala. Nakahiwalay yung halaman kahit na yung ugat magkakasama, excuse me, magkakadikit yung mga ugat niya or magkakapalupot. Yung halaman ay sa ibang banda tumutubo. Hindi kadikit mismo ng halaman. Ito siya kasi kadikit na kadikit ng halaman. Magkahati sila sa puno. Kaya, mahirap siyang baklasin. Yun ang nahihirapan ako ngayon. Diyan ako natatakot, kaya kailangan, ayan o, nakikita niyo mga besh. Ayan naman yung manok. Sorry naman sa manok. Nakikita niyo mga besh, ayun, hirap na hirap akong hiwain. Ayan nga, at napaghiwalay ko na sila. Nakita niyo yung puti na yun. Ayun, yun yung sugat ng mother plant. Ngayon, ayan, nakita niyo. Nakuhanan ko lang ng 2 or 3 ugat lang yata yung nakuha ko. Tapos yung mother plant niya is maraming ugat. Nakita niyo yan. Ayan. Tapos yung kanyang anak, kukunti lang, konti. Siguro nga 3 ugat lang yung naisama ko. Pero at least mga besh, may ugat siya. May pag-asa siyang mabuhay. Kasi nga, gusto ko nga rin dumami itong halaman na to dahil gandang-ganda nga din ako sa kanya. Tapos, yung sugat niya na yun is nilagyan ko ng
agwa. Ayun, binuhusan ko siya ng agwa, tapos nilagyan ko siya ng, ano ba yung inilalagay na yun? Yung powder, nakalimutan ko yung pangalan nun. Basta nilagyan ko siya para, kumbaga para masaraduhan yung sugat ng mother plant. Para hindi siya masyadong pasukin ng mga hayop, mga insekto na pwedeng ikasira ng mother plant, diba? Ano nyo na lang, i-search nyo na lang sa YouTube or kaya sa Google yan. Makikita nyo kung ano yung panglagay doon. Minsan, ang ginagamit nila is yung cinnamon. Ayun, cinnamon. Tapos, meron kasi akong powder dito dati. Tinanggalan ko na siya ng balat. Ngayon, inilagay ko siya sa isang bote or sa isang garupon na maliit. Kaya hindi ko na alam kung ano yung pangalan na nakalagay sa kanya. Kasi tagal na nga rin bago ako nagkaroon ng ganitong klaseng halaman na nasusugatan yung mother plant pag inililipat. Ayan. Pero ayan na, okay na siya. Ayan na, itanim ko na nga siya. Itinanim ko na rin agad kasi nga natatakot ako na baka malanta. Or ito na yung baby niya. Ayan, nilagyan ko din niya ng powder na yun. Na kulay puti lang yun eh. Kulay puti lang, tapos ipinapahid lang. Parang cinnamon din siya. Cinnamon powder. Yun, pwede rin yun na ilagay dyan. Ayan. O kaya yung sabi nila minsan kandila, 'di ba? Para kumbaga parang matatakpan niya yung sugat ng halaman. So, ako nilagay ko yung powder. Nakalimutan ko lang talaga kung ano yung pangalan kasi nga wala na siya sa lagayan niya mismo. Inilipat ko na siya kaya hindi ko na siya matandaan. Pero iisipin ko yung mga besh tsaka sabihin ko rin sa inyo. Ayan. Pero karamihan ang ginagamit cinnamon powder kasi magaling daw yun. Gumamit din ako nung dati. Kaya lang kasi medyo may kamahalan dito kaya hindi ko masyadong nabili. Yung kasing powder na binili ko na yun, nakita ko rin sa YT yun. Tapos, mura lang siya. Kaya ayun, yun yung binili ko. So, ito na yung baby niya, nailipat ko na rin. Nakita nyo, sana nga, umano siya, yung tumubo siya ng bonggang-bongga. Diba? Mabuhay siya, wag siya malanta, wag siya mamatay. Kasi gustong-gusto ko talaga tong halaman na to. Gusto ko siyang dumami. Kaya lang mabagal talaga silang dumami at mabagal talaga silang mag-anak. So, eto na nga. Tapos na nga at nailipat ko na silang magmami. So, update ko na lang kayo kung ano yung mangyayari sa kanilang dalawa. Kung mabubuhay ba or mabubuhay. So, hanggang dito na lang mga besh. Bye!